Hello, hello, hello mga mare! Welcome back to my YouTube channel! Ayan, for today's video, magluluto tayo ng beef caldereta. Kung nung nakaraan, nagluto tayo ng kambing caldereta, ngayon naman magluluto tayo ng beef caldereta. Ayan, sa isang malaking pan, maglalagay lamang tayo ng konting amount ng mantika para ating isaute ang ating carrots at patatas. Hintayin lamang natin na medyo kumukulo-kulo ang ating mantika para sa ganun ay atin nang ilagay ang ating patatas at ang carrots. Isutay lamang natin ito hanggang sa lumabas ang kanilang aroma at magkaroon sila ng toasted texture. Ayan, wag natin nahayaan na masunog ito mga mare, kaya naman haluin natin ito. Hindi naman kailangan na lutong-luto ito mga mare dahil mamaya kapag atin itong inilagay ay maluluto pa po ito. Kaya naman isutay lamang natin ito na may sakto lang at para sa ganun ay may pagka crunchy-crunchy pa mamaya kapag atin itong kakainin. Gumamit lamang po tayo mga mare ng mahinang apoy dito para sa ganun na hindi ito masunog. Ayan, sa puntong ito mga mare ay atin na itong hanguin dahil ito ay luto na. Dahan-dahan lang sa paghahango mga mare at baka kayo ay matalsikan ng mantika at mainit pa po ito. Ngayon naman mga mare, sunod nating isaute ang ating hotdog. Hiniwa-hiwa ko lamang po yan mga mare sa paslan para sa ganun ay mas malaki ang kanyang magiging portion. Nasa inyo po mga mare kung gusto nyo pong gumamit ng hotdog na walang cheese o ng hotdog na may cheese. Kapag hotdog na may cheese po ang inyong ang gamit mga mare, nagkakapagdagdag po ito ng pagka-creamy sa inyong kaldereta. Halo-haloin natin ito mga mare para sa ganun na hindi ito masunog. Pagpasensyahan nyo na po pala mga mare kapag may naririnig kayong mga ingay dahil hapon ko na po ito vinoise over. Ayun mga mare, okay na po ito kaya naman hanguin na po natin ito. Ayan, ngayon naman mga mare, magsasaute naman tayo ng ating sibuyas. Sibuyas na pula po ang aking ginamit dyan mga mare. Ayan, inilagay na rin po natin ang ating bawang. Isaute lamang natin ito mga mare hanggang sa lumabas ang aroma ng bawang at ang sibuyas natin. Mahinang apoy lamang po ang inyong gamitin dito mga mare.
Ngayon naman mga mare, ilalagay na natin ang ating karne ng baka. Ang karne ng baka ginamit ko po pala mga mare ay yung may buto-buto pa. Naisip ko nga po na gumamit dito ng laman lang, kaso nga lang po naisip ko na mas malasa kapag may buto-buto pa. Hintayin lamang natin na lumambot ang ating karne ng baka mga mare. Siyempre, huwag natin hayaan na hindi haluin para sa ganun na hindi masunog. Halo-haloin lamang natin ito mga mare para sa ganun ay pantay ang pagkakaluto nito. Ngayon naman mga mare, maglalagay na tayo ng pamintang durog. Ayan, maglalagay rin po tayo rito mga mare ng soy sauce. Halo-haloin lamang natin ito mga mare para sa ganun ay maging pantay ang lasa nito. Tsaka natin ito tatakpan. Ayan, kita nyo naman yan mga mare at naglabas na nga ng sariling tubig ang ating karne ng baka. Ayan, ngayon naman mga mare, magdadagdag tayo ng tubig para sa ganun ay makakatulong ito para mas mapalambot pa ang karne ng baka natin. Ginamit ko po palang tubig dito mga mare ay yung kumulo na para sa ganun ay mas mabilisan lang na pagpapakulo ang gagawin. Tsaka natin ito tatakpan mga mare at hintayin na kumulo para sa ganun ay makapag-proceed na tayo sa pagluluto. Ayan, sa puntong ito mga mare ay kumukulo na siya. Halo-haloin lamang natin ito mga mare para make sure natin na hindi masunog ang ilalim nito. Ngayon naman mga mare, maglalagay tayo rito ng beef cubes. 2 beef cubes po ang aking ginamit mga mare para sa ganun ay mas magdadagdag ng lasa at linamnam sa ating kaldereta. Ngayon naman mga mare, maglalagay na tayo ng ating tomato sauce. Dalawang pack ng tomato sauce ang aking ginamit mga mare. Ngayon naman, halo-haloin natin ito. Isunod naman natin mga mare ang ating tomato paste. Ayan, kumukulo na ito mga mare, kaya naman halo-haloin lamang natin ito para sa ganun ay hindi magbuo-buo ang ating mga inilagay na ingredients kanina. Ngayon naman mga mare, ilalagay na natin ang ating liver spread. Ayan, gumamit lamang po ako rito ng Reno, baka naman. Ayan, halo-haloin lamang natin ito mga mare para sa ganun ay kumalat ito. Syempre mga mare, check din natin kung malambot na yung karne ng baka natin para sa ganun ay ma-make sure natin na kapag kakain na tayo ay mabilis lang itong kainin. Ayan, maglalagay rin po pala tayo rito mga mare ng ating green peas. Ayan, i-check natin yan mga mare kung malambot na ba talaga. Ayan, sa puntong ito mga mare, kulong-kulo na ang ating kaldereta. Okay lang po yan mga mare kung madami pong sabaw dahil mamaya po ay magsisimmer pa po yan. Ngayon naman mga mare, ilagay na natin ang ating mga fried veggies. Ayan, mayroon tayo rito ang patatas at saka carrots. Ayan, maglalagay tayo rito mga mare ng fish sauce. Tansya meter lamang po pala ang ating ginamit dito mga mare, kaya kayo na po ang bahala kung gaano po karami ang inyong ilalagay ng mga pampalasa. Matitikman nyo naman po ito mga mare, kaya nakadepende na po ito sa inyong preference. Ayan,
Ayan, sa puntong ito mga mare ay medyo malapot-lapot na po ang sauce niya. Kaya naman ilalagay na po natin ang ating bell pepper. Pagkatapos po niyan mga mare, ilalagay na rin po natin ang ating hotdog. Ayan, ito po yung hotdog na prinito natin kanina. Ayan, mas magsisimmer pa po yan mga mare maya-maya kapag ito ay kumulo na. Pagpasensyahan nyo na po pala mga mare ang mga ingay sa aking paligid ngayon. Ayan, kita nyo naman yan mga mare at texture pala ay nakakatakam na. Mas masarap ito mga mare kapag pinartner natin sa ating mainit-init na kanin. Ayan, kita nyo naman yan mga mare at talaga nga naman nakakatakam nga naman talaga. Kaya ano pang hinihintay nyo mga mare, subukan nyo na ito sa inyong mga bahay para sa ganoon ay mas mag-uumapaw ang inyong pagmamahalan dahil sa sarap ng inyong mga nilulutong pagkain at ulam. Ayan, at presenting ang ating kalderetang baka o beef kaldereta. Kita nyo naman yan mga mare, kaya ano pang hinihintay nyo? Serve this dish with your loved ones and enjoy eating! Ayan, tapos na naman tayo sa isang cooking video. Kaya naman gusto ko magpasalamat sa mga tagapanood natin na walang sawang sumusuporta sa atin. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli, paalam!